Hi! Welcome back again to Braile's channel. Nagbabalik po tayong muli para sa isa na namang informative videos na para po sa inyo. Dahil sa maraming nagtatanong po sa atin kung bakit wala pa silang natatanggap na social pension o di kaya ay bakit hindi lahat ay nakakatanggap ng social pension. At bakit maging ang mga may SSS o GSIS pension ay hindi nakakatanggap, dahil po dyan ay minabuti po nating gumawa ng isang video para maliwanagan po ang lahat. But before po tayo mag-start sa ating topic, kung bago ka pa lang sa aking channel, please do kindly subscribe, like, and share na din sa ating mga kaibigan, kaanak o kapwa po natin pensioners, at please do share na din sa ating mga social media accounts para mas marami pa ang makaalam. With no further ado, let's begin na po sa ating topic, breaking news. Para sa lahat ng senior citizens, alam nyo ba ang kaibahan ng social pension versus sa universal social pension? Local at national social pension. Tara alamin po natin. Para sa lahat ng senior citizens na naguguluhan o nagtatanong kung bakit wala pa silang social pension na natatanggap at bakit marami pa rin ang hindi nakakatanggap, ay panoorin niyo po ito para mas maintindihan po natin ang pagkakaiba ng bawat pension. Kung ready ka na, tara simulan na po natin. Ano nga ba ang kaibahan ng universal social pension sa social pension? Para sa kaalaman ng lahat, ang social pension na natatanggap ngayon ay para lamang sa mga indigent senior citizens na dumaan sa validation process at napabilang sa master list ng DSWD para makatanggap ng buwanang pensyono. Ang social pension ay para lamang sa mga indigent seniors na matanda at may sakit, walang hanap buhay, walang suporta mula sa pamilya o kaanak, at walang pensyon na natatanggap. Samantalang ang universal social pension ay para sa lahat ng senior citizens. Mapa-indigent seniors ka man o SSS o GSIS ay kabilang sa makakatanggap basta tumuntong ka na sa edad 60 years old. Alam niyo ba sa ngayon ay social pension pa lang para sa mga indigent seniors ang naisabatas at tuloy-tuloy na tumatanggap ng pensyon mula sa pamahalaan? Dito ay may validation process na ginagawa para matukoy ang indigent seniors na mapabilang sa master list. At may iba ding indigent na nasa waitlisted dahil sa kakulangan ng budget. Samantalang ang universal social pension ay hindi pa po isang ganap na batas, sa ngayon po ay aprobado pa lamang ito sa Kamara o sa House of Congress, dadaan pa po ito sa Senate deliberation at sa budget appropriation para sa pagpopondo, at panghuli ay sa pagpirma ni Pangulong Marcos bago ito maging isang ganap na batas. Kaya't matagal-tagal pa po ang hinihintayin ng mga seniors para dito sa universal pension. Magkano ba ang natatanggap ng bawat seniors? Ang existing po na social pension kung saan nakakatanggap ang bawat indigent beneficiaries ng tig 1,000 kada buwan o 3,000 kada quarter. Samantalang sa universal pension kung ito ay maisa sa batas, ay mananatili pa ring 1,000 pesos ang makukuha ng bawat indigent seniors. Samantalang ang mga may SSS, GSIS at iba pang tumatanggap ng ibang pension ay makakatanggap lamang ng 500 pesos kada buwan para sa unang taon at 600 pesos naman pagdating ng ikalawang taon, 700 para sa ikatlong taon. At pagdating ng ikalimang taon onwards ay magiging 1,000 pesos na po ang matatanggap ng lahat ng seniors. Paalala ko lamang po na ang universal social pension ay hindi pa po isang batas. Isa pang nalilito ang ating mga seniors ay ang pagkakaiba din ng local social pension sa national social pension. Para sa kaalaman po ng ating mga seniors, may dalawa po tayong pension na tinatanggap sa ngayon. Ito ay ang local social pension at ang isa ay national social pension. Kapag sinabi po nating local social pension, ang pondo po nito ay nanggagaling sa lokal na pamahalaan o LGU. At depende rin sa LGU if magkano ang ibibigay nilang pension o allowances para sa kanilang mga seniors. Samantalang ang national social pension ay galing naman sa national government, which is sa pamamahala ng DSWD o NCSC. Usually nasa 500 pesos ang ibinibigay ng lokal na pamahalaan sa mga indigent seniors, pero may iba namang LGUs na nagbibigay ng 1,000 pesos o higit pa. Yan po ay depende sa kanilang pondo at programa. Samantalang ang national social pension ay naka-fixed sa 1,000 pesos ang binibigay ng national government sa mga indigent seniors pa lamang sa ngayon. Hindi pa kabilang dito ang may mga SSS o GSIS pension dahil wala pang batas para dito. Naway nakapagbigay ito ng paglilinaw sa lahat ng ating mga senior citizens kung ano nga ba ang pagkakaiba ng bawat social pension. Kung may mga katanungan o hinaing po tayo sa ating social pension
o sa iba pang benepisyo, ay maaari po tayong makipag-ugnayan sa ating barangay o OSCA office. Para sa agarang kasagutan, that's it. Manatili po kayong nakatutok sa aking channel para sa iba pang informative videos na para po sa inyo. Marami pong salamat and God bless everyone.